right. There has to be a cold button here. Oh, the poor bro. Oh, that's the bad thing that happened. Yeah. So because that was responsible for the In food, right? 500 meters, your Oh, I'm destination so will be on the left. smart. Look at this. On the left now on destination. Saan ako ba So magpapark? Ay, hatid ka namin. Ayan, parking. I want here. I'm back here in Dublin Airport, Terminal 1. And as usual, I'm coming back to Riyadh to come back to work. And hinihintay ko pa yung mag-open ng counter. Close pa siya. My flight is 5 p.m. Pero I'm already here at the airport at 12:56. So, sakto lang naman. So, wait ko lang mag-open ang counter. And then, we'll update you later. Guys, so I finished my check-in luggage. And now I'm going to look for my gate. And wait there until the departure of my airplane. Nagkaroon pa ako. So, I'm going to gate 303 and departure gate. So, I'm going there. My gate is 303. So, nakalampas na ako sa immigration at ang aking luggage. Pasok naman ang hand carry ko. And now, as usual, syempre, bago tayo pumunta sa ating gate, hahanap muna tayo ng mabubudol sa atin. Mga last minute purchase. Gate 303. So, dito tayo sa left. Pero may Irish Memories dito. Daan muna tayo sa Irish Memories. So, tingin lang tayo kung anong meron. Mabubudol sa atin. And then, punta na tayo dun sa gate natin later. Gusto ko yung sling bag. Kaya lang wala silang sling bag. Walang sling bag. So, hindi ko ngayon alam kung anong bibihin ko na lang. Meron dito mga chocolate na mga merong liquor inside. Ayan o. With whiskey, cream liquor. Kung pwede nga lang magdala nito eh. Dadahin ko eh. Irish gin, yan. Kaya lang hindi pwede. So, sayang. Ayan o. Mga butler. Ito sila, well known ang Irish sa mga chocolate na merong liquor sa loob. Pero hindi natin pwede. Pagkatapos sa duty free, andito na. Finally, nakita ko na itong gate number 303 ako. Pero meron pala silang rice bowl dito sa kabila. Rice bowls. Ayan. Kain muna ako. Burrito. So, ito yung in-order ko. Pulled rice bowl, pulled pork. Ewan ko kung ano bisan pulled pork. Siguro mga hinimay-himay na pork bits. Ito siguro yung ibig sabihin nila. Kasi mga durug-durug na siya. Yeah. So, magkakanin muna ako kasi parang ito na yung lunch ko. And then, bibili ako ng sandwich pa extra later para naman baon ko sa next flight ko. Kain muna. Our boarding time is 4:20 p.m. And then, we will be arriving in Istanbul around midnight. From Istanbul, I will only have a 1.5 or 1 hour and 45 minutes layover. Just enough time for me to transfer planes going to Riyadh. I will be arriving in Riyadh at early morning at 4 a.m. So, hintay-hintay lang tayo dito. Relax lang. Ay, nako, kaloka. Alam nyo bang nabago ang gate namin? Buti na lang siya ko sa screen. Kasi kung hindi, mali yung hinihintayan kong gate. So, ngayon, pupunta na ako sa gate 306 instead of 303. Kakaloka, di ba? Kaya, ganun dapat. So, pag malapit na kayo ng boarding or at least 30 minutes or 45 minutes before ng boarding, i-check nyo rin sa screen kung yung naka-print sa boarding pass nyo na gate number is the same as nasa screen ng airport. Ngayon, iba. So, andito siya. Yan ang 306. So, dito naman tayo maghihintay. Dito naman ako maghihintay ulit. Tingnan muna natin to. Habang naghihintay, tingnan ko muna kung anong meron dito. Ayan na. At least naandyan na yung airline ko. Airline na sasakyan namin. Kasi anytime malapit na kami mag-boarding. In 15-20 minutes magbo-board na kami. So, yan yung boarding na kami. Ayan, papasok na ako sa aming aircraft. And change nilang seat ko from 9K to 10K. So, nagkaroon ng error dun sa system. Pag punch in nila, nakaboard na daw yung aking sa seat number. Kaya siguro nagkaroon ng problema. Pero inalaw pa rin nila ako pumasok. So, anytime nandun na ako sa aking seat. Later. Dito ako sa
10K window seat. 10K window seat ako. Okay naman. Kami pa lang yung unang mga passengers. So, ayan. Yan pa lang. Sana wala akong katabi. At least kahit nandito ako sa window, capture ko rin kung tingnan natin kung ano ang food na ibibigay nila sa atin for today. And then, meron din silang binigay na headset. And then, gusto ko din yung pillow nila. Yung last time na is, nung boarding completed na daw. Pero marami kaming mga bakante upuan. So, transfer na uli after na aming flight. So I just arrived here in Istanbul. I'm walking going to the transfer lane. Pina-shortcut na nila kami para mas mabilis ang transfer. Siyempre ang una natin titingnan pagdating natin dito ay yung ating flight na next. TK144. At ano oras yung flight ko? 23:40. So dito kami sa kabila. TK0144. Riyadh, ang gate namin is TK0144 F14. So F14. ABCD. Ito, ABCDEF. Yan. ABCDEF. So now, tatakbo tayo uli sa kailangan natin magmadali kasi we only have 1 hour and 45 minutes, almost 2 hours. So kailangan natin magmadali papunta dun sa ating gate kasi hindi na ganun katagal ang ating layover. So ang mahaba-habang lakaran na naman ito. Diretso lang, A, B, C, D, E, F. May Burger King dito. Nalampasan na natin ang duty free. Diretso lang, tapos mag-escalator tayo dun. Punta tayo dun sa escalator. Maganda din dito, kaya lang hindi ko na ma-enjoy. Wala na picture-picture kasi medyo nagmamadali. Exercise na naman to. Okay lang, medyo mapawisan dahil ilang oras din tayong nakaupo. Just in case. May CR din. May duty free pa. May nakikita na naman tayong direction ng E and F. Dire-diretso lang tayo. Malaki talaga ang Turkish airline din. Grabe, medyo pinapawisan na ako. Ito na tayo sa E and F. Diretso lang. Yeah, ayun pa, ganun ba yung paklayo. Tingnan nyo kung mapapansin doon, ang dami dito mga parang maliliit na masasakyan na electric. Kasi nga masyado malawak yung airport, kaya kailangan nila ng ganyan. Para mas mabilis yung transportation nila kaysa naglalakad sila. So, makikita nyo, mapapansin nyo dito, pag pumunta kayo, maraming staff sa kanila ang mayroong electric bike or whatever kung anong tawag doon, electric scooter. Ayan, katulad niya ni kuya, oh. Hindi, wheelchair pala ang dala niya. Wheelchair ang dala niya, pero naka siya, electric bike. Kasi nga, malawak. Anyway, mapagod na ako. Kasi nga layo nang nilalakad. F1 to F19. Ayun. Sa baba. Sa bababa pa ako. Sweating a lot right now kasi exercise. Sa baba pa. Grabe, pinaikot ako niya. Kaloka. Feeling ko umikot ako sa buong airport. Importante talaga kapag nagbabiyahe ka at hindi mo alam yung place. Mas maganda kung comfortable shoes ang isusuot mo. Kasi hindi mo alam kung anong lakad ang kakaharapin mo. Ay, salamat. Ito na. F1, F2, F3. Ah, grabe. Dami pang lalakarin, oh. F3. Grabe pagod ko. Okay, hanapin ko ang upuan ko na.
So last call na. Tuvaletlerde duman Late dedektörü na ako, bulunur ve tuvalet although içerisinde nakahabol sigara pa rin. içmek yasaktır. At sa Bu ngayon, kurallara uyulmaması durumunda Wala akong Sivil Havacılık katabi. Genel Müdürlüğü tarafından sana kapalit ng mga pagod ko ay wala akong katabi. See you in Riyadh in 4 hours. Teşekkür ederiz. Katulad nung flight ko kanina from Ireland to Istanbul, wala rin akong katabi. Ngayon, wala rin akong katabi. So, I think fair enough lang yung na-experience ko today na sobrang pagod. Anyway, hindi na natin kung ano uli ang food nila isi-serve sa atin sa flight na ito. I'm back in Riyadh. So, another work na naman tayo. Ang sundo ko is darating ng 5 a.m. As usual, dun muna tayo sa immigration and then luggage counter. So, ewan ko kung paano na naman ang setup nila. Kasi every time, iba-iba ang setup. Wow, meron ng ano. Meron na siyang bagong design. Siyempre, hindi ako maghahagdan. Dito ako sa ano, escalator. Usually, nahahati lang sila sa re-entry at saka sa newcomer. Okay, lalampasan ko muna to and then turn na lang ulit. Dito na kami sa ano, sa luggage claim number 13 ng Saudiya Airport. Wala pang lumalabas na mga luggage. Hihintay lang ako dito para pick upin yung aking luggage and then hihintay ng aking sundo para makauwi na sa bahay at makatulog. Hindi rin pala masyado maganda kung putol-putol na 4 hours compared doon sa straight na 8 hours kasi nakakatulog ka na medyo straight na matagal. So I'm just waiting for my luggage. Eto, exit na ako. Finally, nakalusot naman ang mga bagahe ko. Medyo maliwanag na sa labas. It's already 5:11 in the morning. Yung sundo ko on the way na rin. Ayan na, maliwanag na. Exit na ako. Hahanap lang ako ng breakfast. O tama-tama may McDo. Order lang ako. Okay. Andito na yung order namin. Lalabas na ako para salubungin yung aking sundo. Ito na ang ending ng kwento ng Ireland. Tingnan natin kung saan naman ako dadalhin ng mga susunod na mga buwan. Hintayin ko na yung aking mga sundo. I don't know kung makakapag-travel pa ako in between, pero definitely ang next kong bakasyon is February. Welcome Saudi Arabia. Aking sundo. Nice. Okay, bye-bye.